Hi guys, part 5 ito sa pangarap kong motor. So hindi nyo to maintindihan kung hindi nyo panoorin yung part 1 to 4. So nasa comment section yung link sa part 1 to 4. Pwede nyo ding bisitahin ang aking YouTube channel, Frustrated Mechanica pa rin. Sa loob ng 3 years ko nga na pagtatrabaho dito sa Taiwan guys. 3 taon na din simula nung nabuo ko itong motor na to. Kahit hindi to sariling akin na motor pero malaki yung kanyang sentimental value sa first time ko kasi makabuo ng whole motor talaga. Hindi siya madali talaga, as in ang hirap niya, pero at least nagawa ko siya, no? Kaya kahit nasa malayo akong bansa, no, lagi ko iniisip tong motor na to na pag uwi ko ng Pilipinas, aayusin ko siya ulit. Nung nabuo ko nga to, nagbibiruan kami ng friend ko na ipapangalan namin Rosical. Kasi magkompetensya na lang daw kami sa Rosi at sa Racal kasi marunong naman na daw akong gumawa ng buong motor. Pag uwi ko nga, nagdala ako ng tools kasi gusto kong kalikutin tong motor. Kaso naiwan lang din sa airport kasi na over baggage ako. Pero ganun pa man ay pinasalubungan ko to si Rosical ng inverted telescopic at inorderan ko rin ng chain tensioner. Ang dami ko talagang gustong gawin. Pero gaya ng mga nangyayari lagi, pag nagplano tayo, hindi talaga matutupad. Buti pa hindi talaga magplano-plano. Ano ba naman kasi pagdating ko ng probinsya, ang dami kong ginawa. As in, sobrang kulang yung oras ko. 2 weeks lang kasi yung binigay ng amo ko. Tapos yung biyahe papuntang sa amin ay 3 days ang na dami agad kong problema na inayos. Kaya yung nagawa ko sa motor talaga ay binisita ko lang talaga siya. Hindi na kasi masyado nagagamit ng friend ko. Kasi may nasira kasi na konti lang man yung nasirang bagay. Kaso hindi talaga niya pinagalaw sa iba kasi iantay daw niya sa akin. Tapos ako naman, sabi na magbabakasyon ako hanggang umabot na ako ng 3 years. Tsaka ako nakauwi. Sinubukan ko siyang paandarin kaso ayaw niyang umandar. Pero hindi pwedeng hindi siya aandar. Maganit na din siya itulak kasi yung brake ay parang kinalawang na. Nakakapit na lagi sa display. Kinalas ko tong carburetor, no? Tapos chinek ko kasi nagpa-flooded din siya. Inadjust ko yung floater. Chinek ko din yung spark sa spark plug. Meron naman. Kaya nag-focus ako dito sa carburetor. Shoutout pala dito kay Manong Vicente, no? Sa kanya ako nanghiram ng tools. At tinulungan din niya ako habang nagtatambay kami sa harapan ng bahay ng friend ko. Chill lang talaga kami dito habang kinakalikot to si Rosical. Kasi yung bahay ng friend ko ay harapan kasi mismo ng Boulevard. Binibidyohan ko lagi tong motor kasi na-miss ko talaga tong motor na to. Lahat na nakakabit dyan na pyesa, memorize ko pa din kung paano ko siya binuo. Shoutout pala kay Leo, no? Grabe to si Leo, sobrang chill. Napaka-cool nito. Ang sarap magtambay talaga dito, no? Tapos may red horse. Paandar ko siya guys kaso may nakita akong uso. Tsaka wala siyang minor, masyado ko atang nasakal sa floater itong karburador niya. Gusto ko siyang i-overhaul kaso may naalala ako. May plano nga pala ako dito sa motor na to. May nagbigay kasi sa akin ng buong motor sa Taiwan. Kinuha ko yung head at block. Bala ko siyang ilagay dito sa kay Rosical. Shoutout pala kay Kuya Jay, sa kanya yung motor, no? Yamaha Majesty nga pala yung motor, liquid cool siya. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Big valves kasi, 2 valves lang pero big valves. So pag ilalagay ko siya kay Rosical, papalitan ko din siya ng connecting rod. Tapos sira man tong block na nakuha ko, ipaparibor ko to siya siguro 57. Or kung kaya ng 59, 59 ko siya. Tapos naka-liquid cool, so bibilhan ko siya ng radiator na BRD. Tapos taasan ko yung compression ratio ng 12. Teka no, i-compute natin dito. Open natin no, motoran. Panoorin na naman yung ads para magkapera yung motoran. Mag-download kayo nitong motoran guys kung gusto nyo mag-modified ng engine. Press natin English. Tapos maglo-loading yan, antayin mo lang. Dito tayo sa engine calculator. Tapos press 4-stroke. Ads na naman, panoorin mo lang. Tapos press engine displacement. So nandito na tayo no. So yung stock stroke ng engine ni Rosical ay 49.5. Honda Dream lang naman kasi yun si Rosical. Tapos 100cc lang din yung makina. So dito tayo sa plano ko no, gawin ko siyang 59mm kung kaya ng block ko. So kung stock stroke pa rin, kung di ako magpapalit ng connecting rod, maging 135cc siya. Pero bala kung taasan yung kanyang stroke. Ay naalala ko pala, pag magplano pala hindi matutupad, kaya wag na lang to. Basta gusto kong pagandahin itong motor na to. Someday kung may pagkakataon, pag masit up ko to ng maayos. Napagkasanduan kasi namin ng friend ko na pag-uwi ko someday ng Pilipinas ulit, sasali namin to sa motor show. Pero depende pa rin yan. Kasi hindi pa ako sure kung ilang taon pa ako dito sa Taiwan. Oy, baka pag uwi ko ng Pilipinas, hindi na ako mahilig sa motor. Baka tong it's na yung hilig naming dalawa. Basta sa ngayon, isa lang yung nasa isip ko. Gusto kong pagandahin tong motor niya. Paglaanan ko ng budget, gusto ko magkaroon siya ng maraming rason para i-keep at i-love itong motor na to. Bago nga pala ako umuwi, nagpagdesisyonan ko pala na ipatato ko to si Rosical. Kaya nag-message ako kay Sir John Ray. Siya kasi yung tattoo artist sa amin sa Baywan City no, na kilala ko na magaling. Tapos natuwa ako no kasi kilala din niya ako. Pinatawad niya ako sa tattoo kahit wala akong kasalanan. Ito yung design na napili ko. Kasi lahat ng detailed ng motor ay nandyan. John Ray. Ito man ang kato? Oo.
Pumunta na nga pala kami dito sa bahay ni Sir. Medyo looban yung bahay nila, pero kung alam nyo yung radyo natin dati, nandun lang yan sa likod. Pagdating namin, nagprint na pala siya ng iba-ibang sizes. Pinapili kami kung saan yung gusto namin. Pinauna ko to si ma'am. Kasi feeling ko himatayin na ata ako. Natatakot kasi ako. Takot nga talaga ako sa karayom. Pero itong friend ko ay marami naman na siyang tattoo, kaya hindi na to bago sa kanya. Nagguhit na nga ng outline ito si Sir. Baka nag-wonder kayo guys, paano kami nagkakilala nitong friend ko na to, no? Special talaga to siya sa akin. Special child. Kasi alam nyo guys, hindi kami mag-friend talaga kami nito. Hindi kami nagpapansinan kahit isang bayan lang kami. Pero may isa kaming common friend. So isang gabi noon, naglalakad ako, naglalayas ako noon. Sa tinitirhan ko. May dala-dala akong malaking bag. Ngayon, dumaan ako sa bahay nila. Timing naman na nasa labas sila. Tinawag nila ako, tapos ayun na, nag-inuman na kami. Hanggang madaling araw. Kasama yung malaki kong bag. Tapos nasabi ko ata lahat ng mga hinanakit ko sa mundo noon. Tapos simula noon, magkaibigan na kami. Ang nagustuhan ko nito sa kanya, kasi magaling siya makisama, no judgment. Tapos sasamahan ka kung ano yung trip mo. Noong mga time kasi na nagkakilala kami nito 10 years ago. Yung feeling ko noon ay gusto ko nang magpakamatay talaga. Pero takot naman ako magbigti. Walang matinong trabaho. Yung feeling na inaabutan ka ng bukas pero parang wala ka ng kinabukasan. Pag may pira ng kaunti, wala ibang bilhin kundi Red Horse. Ito kasi siya, one call away lang din. Basta dadamayan ka sa kahit anong gusto mo. Tsaka nakikinig siya sa mga kwento ko. Tsaka magaling din siyang magkwento. Lagi ko nga binibiro to na pag magkwento siya parang nakakabuhay ng patay. Kaya sabi ko pag dumadaan kami sa sementeryo ay wag siya magsalita. Kasi babangon yung nahimlay. Basta naging part na talaga siya ng aking healing journey nung mga panahong depressed ako. Kaya kahit ano yung ipagawa ng friend ko, gagawin ko. Kung sabihin nito niya na gusto niyang pumasyal sa Pacific Ocean, gagawan ko siya ng baruto na Thai concept para magamit niya papunta ron. Baka akalain nyo guys na napakalasinggira talaga namin, no? Nagbago na kami ngayon. Lalo na ako, no? Pag makaamoy ako ng tadluay, nadighay na agad ako. Ay hindi nadighay, nadual pala. Tapos pag ayain kami ng inuman sa mga panahong ito, hindi na ako humihindi. Tinatanong ko na lang agad kung ano yung pulutan. Pero alam nyo guys, sobrang achiever na nitong friend ko na to, no? Meron na silang resto sa Bayawan City, no? Kung magaway kayo sa amin, pasyalan lang kayo sa Moonbees. Hindi ko talaga alam na magaling to siya sa kusina, no? Kasi nung nagkakilala kami, puro man baso yung hinahawakan namin. Tapos nagulat ako, may resto na siya. Nung unang iniwan ko ay first floor lang to. Ngayon hanggang third floor na din pag uwi ko. Idol ko to siya kasi masarap pala siya magluto. Ang haba na ng kwento ko, no? So ito yung tato natapos na. Kaya ako naman. Wailak eh. Grabe, ang sakit pala nito. Para akong kinagat ng dinosaur, oy. Wailak na bebe na. Break pa lang na. Pag makina. break pa lang. Break pa lang yung naguhit. Ang sakit naman, oy. Meron pang makina. Piligid. Radyos pa. Pila ka buk radyos? Tiniis ko na lang yung sakit. Oy, basta sabi ko sa kanya, wag ilagay yung susi. Baka aandar to. Break pa dyan to. This break pa ni. Lami ra sakit no. Lami kay nga sakit no. Oh. Ansay oh. Itong tato na to ay hindi lang to tungkol sa motor, no? Tungkol din to sa aming friendship. Kasi couple naman kami nito. Shoutout pala sa lugar namin, no? Sa mga taong nandyan sa akin sa panahong lugmok na lugmok ako. Hindi ko makalimutan dati. May isa akong friend. Sinabihan daw siya ng biyanan niya na wag makipagkaibigan sa akin dahil BI daw ako. Ang daming issue tungkol sa akin. Yung iba exage na masyado. Nagugulat na lang talaga ako. Naranasan ko dati magipag-usap sa mga praying mantis. Kasi sabi, spirit daw yun ng tao pag namatay tayo. Yung depression hindi nakakamatay pero nakakabaliw. Bibili din sana ako ng baril. Kasi naisip ko may papatayin ako. Tapos barilin ko din sarili ko pagkatapos. Natutulog ako sa sementeryo. Pero alam nyo guys, paano ako nakawala doon? Hindi man ako pala simba. Minsan pag may pagkakataon dati, pumupunta ako sa simbahan. Pero yung feeling na ang haba ng sungay po, parang hindi ka kasya sa pinto. Tapos yung feeling na pag titingnan yung buong simbahan, ikaw lang yung naiba. Ikaw yung hindi belong. Pero alam nyo guys, nagdarasal talaga ako na baguhin ng Panginoon yung mindset ko. I-guide niya ako. Tapos bigyan niya ako ng dahilan kung bakit pagpatuloy ko pa yung buhay ko, no? Kasi ang hirap kaya mag-isa. Sa awa ng Panginoon, no? Nakayanan ko yun lahat, obviously. Kasi buhay pa man ako hanggang ngayon. Kaya yung mga taong tanggap ako sa mga panahong weak na weak ako, hindi ko yun makakalimutan. Kaya dapat tayo maging kind tayo sa kapwa natin. Huwag tayong judgmental. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila.